Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Nandito na tayo sa part 2 ng ating usapin patungkol sa karapatan at obligasyon ng bawat isa, lalo na yung mga mag-asawa. So dito sa part na ito, pag-uusapan natin lahat yung mga usapin tungkol sa rights and obligation, pero ibabase natin siya sa dalawang existing laws, base sa dalawang batas na that governing the Muslims on the non-Muslims in the Philippines. So una-una, titingnan muna natin kung ano ba yung pinaka-basic, ano ba ang basic na rights and obligation between husband and wife, ang karapatan at obligasyon ng mag-asawa. Basic lang muna tayo. So, meron tayong apat na basic na yun ay kailangan talaga yun sa mag-asawa, na yun yung karapatan nila at saka obligasyon ng bawat isa na ipatupad ang apat na basic rights and obligation between husband and wife. Una-una yung tinatawag natin na domiciles, yung home. In other words, residence or tinatawag na shelter, tirahan, sa Tagalog tirahan, saan ka titira. Pangalawa na sa mga basic na rights ng mag-asawa ay yung tinatawag na to live together. Ibig sabihin ng to live together, they have to tinatawag na magsama sila sa isang bubong o isang tirahan. Hindi pwede na natapos ang kasal, sasabihin na isa, okay, tapos naman tayo kasal, uwi ka na muna dun sa inyo at uwi ako sa amin. So hindi pwede po yung ganun, kasi ang basic na karapatan ng bawat isa sa tinatawag na rights and obligations ay yung tinatawag na magsama, to live together. At dun din yun siya makikita yung tinatawag na kailangan bumukod na kayo. Pangatlo ay yung tinatawag na observe mutual love, respect, and fidelity. So, yun yung dati na nasabi din natin yung yun yung pangatlo. To observe mutual love, respect, and fidelity. Pagmamahalan, respeto, at katapatan sa bawat isa. So, pang-apat ay yung sinasabi na render mutual help and support. Yung bang magtulungan sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga pangangailangan, magtulungan at magsuportahan. So siguro yung apat na yan na kung mas pag-aaralan pa natin yung mga pinakamalalim ng usapin dyan, kung ano ba yung mga nilalaman ang mga apat na yan na basic rights sa mga susunod na mga siguro. Kaya medyo malalim yan, medyo masalimuot kumbaga ang usapan yung tungkol dyan. Pero ang importante dyan, alam natin yung apat na yon. Una-una, yung tirahan. Pangalawa, yung magsama kayo dalawa, makabuo kayo ng sarili ninyong pamilya kung magkakanak man kayo. So pangatlo, magmahalan, magsuportahan, respetuhin ang bawat isa. And then pang-apat, yung suporta ng bawat isa sa bawat isa. Yung suporta ng bawat isa sa bawat isa, yung tulong at suporta, pasok na din yung mga pangangailangan. Halimbawa, hindi lang siya pinansyal. Mayroon mga bagay na pasok doon yung mga protections and security ng bawat isa. Protektahan mo ang isa, protektahan ka din niya. Ganun. Kung in times of emergency, kung may sakit ang isa, na dapat magtulungan. Okay.
titingnan natin ang apat na yan na basic sa batas, kung ano ba ang sinasabi sa batas tungkol dyan, no? Kaninong obligasyon yan, kaninong trabaho yan sa mag-asawa, kanino yan siya. Kung titingnan natin sa sinasabi sa batas, yung sa Family Code of the Philippines, yung apat na yan, yung tirahan, yung pagsasama ng dalawa, yung pagmamahalan at saka yung pagsusuporta, ay na-mention siya sa Family Code of the Philippines sa Article 68, 69, 70, 71, 72. So makikita natin dyan sa article, at least dito sa video na ito, may nakapost man din dyan kung ano yung ibig sabihin kung ano nilalaman ng mga articles na yon. Sa Article 68, 69, 70, 71, 72, which is sa Article 68, sinasabi doon yung binibigyan niya din yung tinatawag na love, respect, and fidelity. Sa Article 69 naman, binibigyan niya ng diin yung usapin tungkol sa domiciles, yung tirahan. And then sa Article 70 naman, sinasabi niya doon, binibigyan niya din doon ng tinatawag na support. Support kung paano magsuportahan. Kaninong obligasyon, yung support. And then sa Article 71, makikita naman natin doon sa Article 71 na ang sinasabi naman doon ay yung management of the household. Kaninong trabaho yung management sa loob ng bahay. And then sa 72, Article 72 ng Family Code of the Philippines, doon naman sinasabi doon yung neglection. Kung halimbawa, doon sa mga sinasabi na, doon sa apat na basic na yon na rights and obligation ng bawat isa, kung ano yung sinasabi ng batas, kung sakasakali meron kapabayaan, kung sakasakali yung obligasyon ng isa is napabayaan niya, so ano ang sinasabi ng batas. So pag-usapan natin yan mamaya, ano yung mga kanya. Comparative study natin ito dito naman sa Code of Muslim Personal Law. Ito naman yung governing the Muslim Filipinos, yung sa mga mag-asawang mga Muslim. So nakabase din ito sa sinasabi sa Constitution ng Republika ng Pilipinas, na sinasabi sa Constitution na the Constitution recognizes the cultures and traditions of Muslims in Southern Philippines. Kaya nabuo yung tinatawag na Sharia law, yung Code of Muslim Personal Law. Doon naman sa batas na yun, ng Code of Muslim Personal Law, sinasabi sa Section 5, doon sa Section 5 ng Code, doon natin makikita yung rights and obligation between husband and wife. Nasa Section 5 siya. And then, under the Section 5 na yun, nandun yung articles na nagsasabi tungkol sa rights. Sa Article 34, sinasabi doon yung mutual rights and obligation. Ibig sabihin ng mutual rights and obligation, doon sa Article 34 na yun, yun yung basic rights na dapat ay ginagawa ng both husband and wife. Kasi kung titingnan natin, balikan muna natin sa pansamantala yung sa Family Code of the Philippines. Yung nabanggit ko kanina sa Family Code of the Philippines, yung apat na yun na rights ng bawat mag-asawa, the domicile, support, management, yung pagmamahalan hanggang dun sa mga neglection, ay rights and obligation of both wife and husband. Both husband and wife. So kanila yun, pareho. Hindi pwede sabihin ng isa na ikaw lang ang
sa iyo lang yan na trabaho, ito sa akin. Hindi po. Sa Family Code of the Philippines, both. Kaya nga, pag sinabi natin both, yung husband and wife are responsible for the implementation of the such rights and obligations. So dalawa sila dun, kasi kung titingnan natin sa gobyerno, kung paano, ano ba ang pananaw ng gobyerno sa tinatawag na justice pagdating sa relasyon ng mag-asawa, ang tingin ng gobyerno natin sa Pilipinas patungkol sa justice, justisya sa relasyon ng mag-asawa ay pantay. Ibig sabihin ng pantay, equality. Pag sinabing equality, pareho. Ang ibig sabihin ng pareho, yung yung lahat ng trabaho, lahat ng gawain patungkol sa kabutihan ng mag-asawa o obligasyon ng bawat mag-asawa, ito ay responsibilidad ng bawat isa. Pareho po. Walang lamangan. Hindi pwede sabihin ng isa na sa kanya lang yan. Hindi. Ang tingin ng pamahalaan doon, ang tingin ng gobyerno is pantay. Pareho. May mga exceptional din doon sa batas na yun. Halimbawa, although pareho, let's say for example, yung paghahanap buhay ay obligasyon at rights and obligation ng bawat isa. Pero ang may access lang naman sa hanap buhay ay ang lalaki. So yun yung mga exemption doon. Since siya yung may access, siya yung gagawa doon. Dahil siya may access, pagdating naman sa isang bagay, for example, yung management of the household, since siya yung may access doon, so siya may kakayahan at wala naman din siyang trabaho, wala naman din siyang ginagawa, kanya naman yung na-assignment. So, yun yung mga tinatawag na exception, kasi sa batas kasi ng civil law, sa batas, in principle, nakalagay sa batas, in every rule, there is an exemption. Lahat ng batas, in every rules, there is an exemption. So, dito sa Code of Muslim Personal Law, so, makikita natin dito na yung rights and obligation between husband and wife is may kaibahan. Magkaiba doon sa meron halos pareho, pero meron din magkaiba. Iba yung doon at saka iba yung dito. Kasi ang tingin kasi ng ang tingin kasi ng batas dito sa Sharia, yung tinatawag na justice. Kaya sila magkaiba. Kasi doon sa gobyerno, sa pamahalaan, ang tingin ng pamahalaan sa justice pagdating sa relasyon ng mag-asawa ay equality. Pero pagdating naman dito sa batas ng Sharia, it is equity, hindi siya equality. Ibig sabihin, hindi siya pareho. Magkaiba. Ano ibig sabihin ng equity? Depende doon sa rules na binigay sa bawat isa. Kung ano ang rules ng lalaki at kung ano ang rules ng babae. Yun ay nakabase din doon sa creations ng lalaki at saka sa creation ng babae. Kung ano ba ang lalaki, ano ang kakayanan nito, at ano ang kahinaan nito. Ganun din ang babae, ano ang kalakasan nito, saan siya malakas, o saka saan siya mahina. Kaya yung rules na yun na dinetermine ng Sharia sa bawat isa ay nakabase doon sa kanilang creation. Paano sila ginawa ni Allah? Ano ang role ng bawat isa sa creation ni Allah. So, yun, kagaya ng sinabi ko, no, sa Code of Muslim Personal Law, sa Section 5 natin makikita yung rights and obligation between husband and wife. And then, yung mutual rights and obligation, yung pareho, kagaya ng doon sa Family Code, na pareho yung obligasyon. Dito naman sa Sharia ay nakalagay lang siya sa Article 34, yung both
yung parehong obligasyon ng bawat isa. Sama sila doon, magkasama. Sa paragraph 1 ng Article 34 na yon, sa paragraph 1, sinasabi doon, yung pagsasamahan, yung pagre-respetohan, yung pagbibigay ng tulong at suporta, help and support, yun ay both parties, bawat isa. So, obligado ang bawat isa, si asawang lalaki at saka si asawang babae, pareho sila na kung mahal ni lalaki si babae, dapat mahal din ni babae si lalaki. Hindi pwede ang nagmamahal ay isa lang. So, both of them, magbigay ka ng pagmamahal, magbigay siya ng pagmamahal. Irespeto kita, irespeto mo ako. Irespeto mo ako, irespeto kita. Maging tapat ka sa akin, maging tapat din ako sa iyo. Mga ganun. Tutulungan kita, tutulungan mo ako. Ganun yun. Both. Magkapareho dun. Pangalawa, sinasabi sa paragraph 2 ng Article 34 na yun ay yun naman yung neglection. Ibig sabihin, kung may isa sa inyo na napabayaan niya yung kanyang obligasyon, so meron kaukulang kwando ng batas kung ano ang dapat, no? Yung neglection, ano ba ang kasalanan, ano ang magiging kasalanan mo kung ikaw ay nagpabaya sa iyong obligasyon. So ano ang magiging kasalanan mo, sinasabi yun ng batas. Sa paragraph 3, nakasaad din doon sa paragraph 3, yun naman inheritance ng bawat isa. So ibig sabihin, nakalagay doon na pareho kayo, pagkasal na kayo, pag mag-asawa na kayo, magmamana na kayo sa bawat isa, or share mo na ang bawat isa. May karapatan na ako sa iyo, may karapatan ka na sa akin. May obligasyon na ako sa iyo, may obligasyon ka na sa akin. So dapat ito pa rin. Yun ang sinasabi doon sa paragraph 3. Yung mamamana mo na siya, inherit each other, sabihin, bawat isa. Sa mga lovers pa, akin ka na. So sabi naman ng isa, akin ka na din, parang ganun. So hindi pwede akin ka pero sa ako hindi sa'yo, hindi pwede yun, no? Sinabi dito sa Sharia na both, dalawa sila, pagkasal na sila, so akin ka na at iyo na din ako. Ganun yun. So, sa paragraph 3. Sa paragraph 4 ng Article 34, yun ang pinakamalaking kaibahan doon sa Family Code of the Philippines. Kasi dito sa Civil Code of the Philippines, sa Article 34, paragraph 4, dito nakasaad yung tinatawag na right to divorce, yung karapatan mong makipaghiwalay. So, binibigyan din ng DA ng ang bagay na yan, divorce na yan, sa Sharia, yung karapatan na makipaghiwalay. So, bawat isa, yung lalaki, karapatan niyang maghiwalay, makapaghiwalay. Yung babae, ganun rin. Meron din siyang karapatan na makipaghiwalay. Malalim din ang usapan natin dyan sa tinatawag na right to divorce kasi meron limitasyon. At saka meron dyan rules kung halimbawa si lalaki, ano ba ang rule niya doon sa usapin ng divorce. And then si babae, ano ba ang rules niya doon sa usapin ng divorce. Magkaiba din naman din ang rules nila doon. Kasi doon, pag sinasabi natin divorce, ang lalaki, nasa lalaki talaga yung divorce. Pag sinabi ng lalaki na i-divorce kita, so ang babae, whether you like it or not, papayag ka man o hindi. Pag sinabi ng lalaki, divorce kita, hiwalayan kita, may hiwalayan ka. Hindi ka na makasabi ng hindi. Pero meron kang karapatan bago ka niya mahiwalayan. May mga karapatan ka sa batas na dapat matupad o maibigay sa iyo yung karapatan mo. Mahiwalayan ka nga pero kukunin mo naman yung karapatan mo bilang asawa. Ikaw babae, although sinasabi sa agama Islam na wala kang karapatan, pero ang Sharia, dinetermine din na Sharia na in a certain circumstances, may mga pangyayari na ang babae ay binibigyan ng karapatan na makapaghiwalay.
lalong-lalo na kung lumalabas sa findings na halimbawa hindi kayo magkaanak pero lumalabas na ang hindi talaga magkapagpapaanak ay ang lalaki, so you have the right to divorce dahil hindi ka mabigyan ng anak. So yun. Pangalawa, kung sakali na before marriage hindi pa kayo nakasal, napagkasunduan na ninyo na pwede kang mag-divorce, magkuha ng divorce. So pag before marriage na pag-usapan na ninyo na yung divorce ay ibigay sa babae na karapatan niya na whether magpayag o hindi ang lalaki ay madidivorce siya, pwede mangyari yun ang exception doon. Pero kung with the absence of any agreement, ang sinasabi talaga doon, hindi mo pwedeng hiwalayan ng isang lalaki nang walang dahilan. Hindi kaya ng lalaki, pag hiniwalayan niya yung babae, kahit walang dahilan, pag sinabi ng hiwalay. Pero meron lang doon rules na bago mo siya mahiwalayan, ganito mangyayari. So, yun po. Yun yung tinatawag na mutual rights and obligation nakalagay sa Article 34 mula sa paragraph 1 hanggang sa paragraph 4. So sa Article 35 naman, ang nakasaad doon sa Article 35 ay yung rights and obligations of the husband, yung lalaki lang. Kaya dito sa usapin ng rights and obligation pagdating sa Sharia law, masyado sang masalimuot kasi hindi gaya ng family code na no exception, both parties. Lahat ng pinag-usapan doon, pag sinabi natin obligasyon, lahat dalawa sila. Dito sa Code of Muslim Personal Law, may mga bagay na para lang kay lalaki at may mga bagay na para lang kay babae. So ito yung para kay lalaki, nakasaad siya sa Article 35. So kung titingnan natin yung Article 5, kung mababasa ninyo yung Article 35, nakalagay yan yung pagdidetermine o yung tinatawag na home, yung tirahan, kung saan titira, anong magiging structure ng tirahan, at saka anong magiging laman ng tirahan. Ito ay obligasyon ng lalaki. Nakasaad siya sa Article 35. At saka yung tinatawag na exception doon, may mga exception doon na kung saan ka ititira, halimbawa ito yung tirahan at dito ka ititira ng lalaki, pwede mag-object ang isang babae, ang asawang babae, for a certain reasons, pwede siya, provided na kung halimbawa yung mahar niya, yung dowry niya ay hindi tama o hindi pa nabigay, kung nabigay man hindi pa tama, kulang, pwedeng sabihin ng babae na ay hindi ka pa man nakapagbigay ng dowry sa akin, hanggat hindi mo ako mabigyan ng dowry, hindi ako titira sa iyo sa bahay mo. Or nabigay man pero kulang, nakalagay doon na kulang pa ito, napag-usapan doon na hanggat hindi mo makumpleto yung mahar, hindi pa ako mag-wage sa iyo, hindi ka pa pwedeng, hindi pa kayo pwedeng magsama. So pangalawang exception doon sa pagdetermine ng tirahan na yon, na although nakalagay sa batas na ito ay karapatan ng isang lalaki kung saan niya ititira, kung anong gagawin niya sa tirahan, ang exception doon na pangalawa is if and when, kung babasahin ninyo yung exception doon, ito ay sinasabi na it is not in keeping to social standing of the woman. Ibig sabihin ng it is not in keeping. Ibig sabihin na it is not in keeping in social standing. Hindi niya nasanayan.
May mga bagay kasi na kaya dapat tayo very critical tayo sa pag-aasawa at saka sa pag-uusap, panliligaw. For example, nanligaw ka sa isang babae, ingatan mo yung panliligaw mo, baka maging sinungaling ka. For example, hindi alam ng babae dahil hindi mo sinabi sa kanya na kung ano yung kakayanan mo. Halimbawa, mahirap ka lang, tapos ang babae na nililigawan mo is may kaya at saka maganda ang katayuan sa buhay, samantalang ikaw mahirap lang. Pero hindi mo sinabi at hindi niya alam, lalo na kung nagpapakita ka ng kunwari kung may kakayanan ka, kaya nagustuhan ka ng babae. And then pagkatapos nun, nung makasal kayo, nalaman ng babae na hindi ka pala ganun at ititira ka niya sa lugar na hindi naman hindi niya nasanayan. For example, sanay siya sa convenient na lugar, pero nung masawa mo siya, dalhin mo siya doon sa magulong lugar, na pwede siya magsabi na, hindi ako sanay dyan sa magulo na yan. Sanay ako dito sa convenient. Kung hindi mo kayang itira dito sa kung saan ako nasanay, kung ano ang nasanayan ko, kung hindi mo kayang ibigay yung mga nasanayan ko sa sarili ko, hindi ako titira sa'yo dahil hindi ko alam na ganyan ka. So, may karapatan siya doon. Kaya, although, ang lalaki ay nakalagay doon sa Article 35 na yung pag-determine kung saan sila titira at kung anong structure ng kanilang tirahan ay sa lalaki lamang, pero mayroon din exceptional. Yun ang exceptional doon ay kung it is not in keeping with the social standing of the woman. At provided naman din kung halimbawa naman din na napagkasunduan ninyo before marriage, nalaman ng babae na ganun ka lang, tapos pumayag siya, so walang rason yung babae na hindi sasama sa iyo. Halimbawa, paano yan? Gusto kita, gusto mo ako. Payag ka ba na pag nakasal tayo dahil mahirap lang ako, ito lang yung kakayanan ko, dito lang tayo titira. Pag sinabi ng babae na, okay, dahil mahal kita, na susunod ako. So, yun yung mga mga exceptions to the rules. Sa Article 36, sa Rights and Obligation, sa Code of Muslim Personal Law, sa Article 36, doon naman nakasaad yung ano naman ang karapatan at obligasyon ng isang asawang babae. Sa babae naman ito, una-una, sa paragraph 1, yung household management. Yung pag-manage sa loob ng bahay, ito ay karapatan at obligasyon ng isang babae. Pangalawa, yung binabanggit doon yung mababasa ninyo, binabanggit doon yung tinatawag na gratuitous title. Ano bang gratuitous title? Yung mga regalo, yung mga minsan ina-appreciate ka tapos bibigyan ka ng regalo o i-celebrate ka o ano dyan. Lalo na dun sa mga example nito is yung pag ang babae nagtatrabaho sa isang company at may boss siya, lalo na kung ang boss niya ay lalaki, tapos bigyan siya ng lalaki ng regalo na nakasaad yan sa paragraph 2 na yan, na bawal kang tumanggap ng kahit anong klaseng regalo, gratuitous title, without na exception dun is sinasabi naman yan sa batas ng without the consent of your husband. Provided, however, na yung regalo na yon pwede mong siyang tanggapin kahit walang consent ang asawa mong lalaki, kung ito ay nanggagaling doon sa tao na hindi ka, bawal ka naman din asawahin. For example, galing sa tatay mo o galing sa kapatid mo. So, any degrees na sinasabi ng batas na bawal sa iyo maging asawa bawal kang asawahin. So, yung mga, kung galing doon, kahit hindi mo na siya ipaalam, kahit walang consent yung asawa mo doon, pwede mong tanggap. So, yun ang sinasabi doon sa paragraph 3 na, sa paragraph 2 na yung pagtanggap ng mga regalo. Sa paragraph 3 naman, yung exercise of profession, yung halimbawa yung babae na asawa mo is ikaw babae ay mayroon kang profesyon at gusto mong i-exercise ito, gusto mong magtrabaho, ano yan,
nakalagay doon sa paragraph 3, pwede siya, provided otherwise is provided however mayroon din consent ang yung husband. Hindi pwede wala dahil pag nagtrabaho ka nang hindi alam ng asawa mo na lalaki, hindi siya pwede, bawal siya. So provided however din na yung pinagtatrabahuan mo ay nag-preserve siya, kumbaga pinapatupad nila yung tinatawag na Islamic modesty and virtues. So ibig sabihin doon sa pinagtatrabahuan mo ay katanggap-tanggap sa Islam. Kasi kung hindi siya katanggap-tanggap, hindi talaga pwede. Let's say for example, nagtrabaho ka sa isang bar na Muslim ka, na hindi pwede magtrabaho ka sa bar. O magtrabaho ka doon sa mga companies or tindahan na ang ibinibenta ay mga pinagbabawal sa Islam, so hindi ka rin pwede. Pero yun lang, yun ang sinasabi doon, yung mga exercising of the profession is kailangan din kung magtrabaho talaga is with the consent of your husband. Yun ang mga exception doon. Kung may opposition, let's say for example, hindi magbigay ng consent yung husband, hindi siya magpayag, ayaw talaga for the reason na yun naman talagang kita niya, yung income ng lalaki ay sapat naman din sa pangangailangan ninyo hanggat sa mga kung ano mga gusto mong mangyari sa buhay mo, kaya naman din ibigay ng lalaki. So ngayon dahil kayang-kaya niya, nagsasabi siya ng ayaw niya, hindi siya magbibigay ng consent. So pag gano'n, nagkaroon kayo ng conflict of interest bawat isa, so ang bagay na yon ay dadalhin sa Agama Arbitration Council. So ibig sabihin may mga partidos na pag-usapan nila yon na maigi kung ano ang nararapat. So doon naman papasok yung rules ng mga parinti at saka yung mga may alam, yung mga ustads o mga alam sa Sharia. So nang misyo mahaba-haba na din, abangan na lang ang susunod sa na usapin natin, lalong-lalo na doon sa mga pinaka-specific na pag-usapan natin, himahimayin natin bawat isa-isa. Halimbawa, yung domicile, paano siya ini-implement, paano ba yung magandang pagsasamahan, yung live together, paano tayo magkaroon ng magandang pagsasamahan, paano ba yung tinatawag na mutual love, paano yung ganun, o ano ba ang tinatawag na respetuhan at katapatan ng bawat isa, na makita natin yung specific dun. Pag-uusapan natin sa susunod na mga talakayan natin, at saka yung mga mutual help and support, ano yung mga specific na pumapasok doon. So hanggang dito na lamang. Kung nakabigay sa inyo ng may napulot kayo na aral dito, paki-like na lang and then share and follow. Maraming salamat, hanggang sa susunod.